Breaking news mga kababayan, nako po, na high blood si De Lima. Dito po kay Pacifico Diskaya. Talagang ginisa po ni De Lima ito. At talagang gusto niyang paaminin na merong senador na kasama dito sa flood control issue na ito. At gustong ipakontempt pag hindi umamin. Ito po yung sinasabi ni Senador Marcoleta na itong abogado ng mga Diskaya, tumawag po dito kay Marcoleta na bakit ganon, Senador? Pwede ba ito? Wala na ngang masabi si Pacifico Diskaya, pinipilit kami ng isang congressman. Kasi mga kababayan, ito yung usapan dito. Pag hindi umamin, ikanta lang kahit isang senador, pinipilit po si Diskaya Pacifico. Mga kababayan, ito po, gustong ipakontempt ito. Talagang ang direksyon ng investigasyon, isabit yung mga senador. Gaya ni Bryce na damay-damay na. Kumbaga, nililito yung taong bayan para lahat damay-damay. Ganito po ang nagiging sitwasyon ng istorya ng mga teleseryeng ito. De Lima na high blood. Muntik isugod sa hospital. Hala ka, mga kababayan, ito pong balita. Na high blood daw si De Lima. At itong si Diskaya, contempt. Hala ka, ito po. Pakinggan po natin. Nanggigil po mga congressman dito. Mga kababayan, nagiging moro-moro itong investigasyon na ito. Kasi yung mga nakikita natin puro sangkot sa anomalya. Hala ka! Ito na po mga kababayan. Meron pa bang patutunguhan ang investigasyon na ito na wala na si Marcoleta? Ito po ang tanong. Ito na po. Ito po ang balita natin. For giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba? Pero okay, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. Ayan, dito mga kababayan, magre-react po tayo. Totoo naman ang sinasabi ni Terry Ridon na bakit 2022 to 2025 lang. So nakakapagtaka, walang mga ledger, bilyon-bilyon ang usapan. Yun nga lang mga kababayan, itong si Terry Ridon, isa rin ito sa mga sangkot sa korupsyon nung panahon ni Tatay Digong kaya nasibak ito. So ngayon, siya yung chairperson ng kongresong ito sa committee ng paglilitis or nag-iimbestiga ng korupsyon. Nandyan si De Lima, sila Abante, yung mga congressman na mga kontraktor. Nandyan din si Saldico at itong speaker na ito na talagang nababanggit po na siya yung pinaka-bossing dyan na nakakatanggap ng malaking milyones. Hala ka po mga kababayan.
So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Dito mga kababayan, gusto kasi makabawi ng mga congressman dito na bakit ang mga binanggit lang po ni Pacifico Diskaya kasama ng kanyang asawa puro congressman. Bakit wala daw senador? Ito yung kino-contest nila mga kababayan na talagang gusto nilang dikdikin dito po sa mga Duterte block. Ito po yung nagiging direksyon po ng kwentong ito. So, ang magiging dito sa congressman dito, wala silang dinidikdik na congressman na kanila na nandyan mismo, nandyan nagsimula yung problema ng korupsyon. So, ngayon, gusto nilang palabasin mga kababayan, itong mga senador na kasama sa Duterte block, gaya ni Jinggoy, gaya po ni itong si Villanueva, meron pang Bam Aquino. 'Di ba mga kababayan, may Nancy Binay pa, 'di ba? But puro Duterte yung mga binabanatan nila dito. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin. Dito na mga kababayan maha-high blood na si De Lima dito. Mukhang kailangan niya ng doktor kasi maha-high blood na si De Lima. Ito po. Meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala po Sa talaga, Blue Ribbon, Your Honor. sa Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong.
Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Dito mga kababayan, parang gustong palabasin, yung ano ka opinion ko lang gustong palabasin ni Congressman De Lima na sino ang parang gumabay, sino ang nag-dictate na isulat yung mga nakasulat doon na binanggit na mga sangkot na mga congressman na mga tumatanggap ng porsyento dito. So gustong tumbukin ni De Lima na ikanta niya ito na merong isang senador. Bakit puro congressman yung binabanggit dito? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay Ayan mga kababayan, dito magagalit si De Lima na talagang didikdikin niya ito na ipapa-incite in contempt niya. Gaya kay Bryce Fernandez o Hernandez, yung nagdawit kay Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, magkikita tayo sa korte. Ihanda mo ng pamada mo. Yari na mga kababayan, makukulong pa ng pagsisinungaling ito sa LTO kasi yung kanyang ID dinaya mga kababayan para hindi sila mahalata na taga DPWH, gumagamit sila ng alias. So yun yung sinasabi dito mga kababayan. Nako po. Kaya si Diskaya pinipilit po na umamin na ikanta ang isang senador na talagang ito yung kapalit para hindi makontempt. Nako po, mga kababayan, na ito yung natuklasan ni Senador Marcoleta na sinabi ng abogado niya na parang gusto ng isang congressman na ikanta mo na kung sino yan. Kahit isa lang ikanta mo, isang senador. Pinipilit nila mga kababayan na idawit dito sa Senado ng Duterte Black. Yari na. Alam na ito. Ano? Selected. pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa Dito mga kababayan, napakahirap kasing paniwalaan po na itong mga binabanggit ni Diskaya na hearsay lang, ganito-ganito. Pero may laman kasi mga kababayan Although wala siyang ebidensya, kinanta na po na talagang yung circulation po ng sindikato, paano nila ginagatasan itong si Diskaya sa porsyento ng mga project ng mga flood control project, yun po yung nangyari. Talagang gusto nilang dikdikin si Diskaya na may senador na masasama sa anomalyang ito. bakit kayo in the first place
humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session, kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanomalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, therefore Mr. Chair. move to cite in Session contempt. suspended. O yan mga kababayan, contempt po si Diskaya dahil nga dito sa ayaw niyang aminin yung kung sino pa yung mga sangkot dito. Gusto kasi ng mga kongreso na ito, may senador. Ang pinapalabas pa dito yung panahon ni Noynoy, panahon ni Tatay Digong, bakit walang mga ledger ito? Tama naman sila mga kababayan. Dapat ilabas din ni Diskaya ito. Na wag lang itong 2025 na ito, 2022 to 2025. Ilahad mo na lahat para hindi ka awayin ng mga Pilipino. Ang sistema kasi ngayon mga kababayan, damay-damay. Kaya si Bryce, sinabi na rin ni Cayetano ito na damay-damay yung ginagawa kahit wala namang kasalanan. Joel Villanueva, talagang napapaiyak na sa pagsasalita sa Senate kanina. Si Jinggoy, gustong manakit kanina, idedemanda si Bryce Hernandez na dating engineer ng DPWH na si Casino Boy na nagpapatalo ng milyon-milyon. Ngayon mga kababayan, yan po yung nangyayari ngayon na gusto po nilang palabasin na may senador. So okay din naman yan, pero yun nga lang, nagkakaroon po dito ng parang mamaya, itong ginagawa nila, moro-moro na naman. Gaya na naman dati kasi wala si Marcoleta dyan. Di ba mga kababayan, parang meron na naman pagtatakpan dito. Nakakainis, di ba mga kababayan? Ano pong masasabi nyo? Meron pa bang saysay? Meron bang makukulong? O pagtatakpan lang nila yung mga kabaro nila dito? Kayo na bang humusga? Wala na kasi si Marcoleta eh. Sinibak, sinabotahe ni Tito Soto at ni Ping Lacson. So ano sa tingin nyo? Magagawa ba ni Ping Lacson ang trabaho niya? Hindi naman ito abogado. Iyan po yung mga tanong eh. Baka mamaya pagtakpan niyo yung mga kasama niya dyan, di ba? Yan lamang po. Ang mahalaga po mga kababayan na ikanta na po yung mga allegedly ng mga malalaking pangalan dito. Kaya napakatalino ni Marcoleta dahil alam niya na may mangyayari na na kudeta na pagtutulungan sila gaya ng nangyari sa Kongreso noon na pinagtulungan siya. So yan lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po. Once again, ako si The Wonders Philippines. Tuloy-tuloy lang po tayo. Isang like, isang share po, isang subscribe po. Salamat.